Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kali! Kali! Patuloy na sigaw ni Demi na para bang kapag ginawa niya iyon, ay lalabas ng kusa ang anak sa kinaroroonan nito sa malawak na kakahuyan na iyon na kasalukuyang nasusunog. Ma'am, dun muna tayo sa gilid. Nakakaabala tayo sa mga umaapula sa apoy. Pakiusap ni Jello sa amo. Hawak-hawak pa rin ang matanda ang bisig nito. Subalit, tila walang naririnig si Demi sa mga oras na yon. Ang isip niya ay nasa anak lamang na hindi niya sigurado kung ligtas ba o nasa kapahamakan. Hindi ako aalis dito hanggang wala ang anak ko, Manong. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Kailangan kong makita ang anak ko. Muling sigaw ni Demi. Tuluyan ang humagulhol. Maya-maya pa, sunod-sunod na nagsidatingan ang mga truck ng bumbero at ambulansya. Sandaling hinawi ng mga ito ang mga tao bago sinimulang apulahin ang mga apoy. Noon na mataan ni Demi ang pamilyar na figura, ang kahuli-hulihang taong nais niyang makita. Subalit, sa mga oras na yon ay ang tangi niyang pag-asa. Mabilis na ipiniksi ni Demi ang braso mula sa pagkakahawak ni Jello. Bago nagtatakbo kay Max, na noon ay kausap ang isang bumbero. Max! Max! Tawag ni Demi sa binata sa garalgal na tinig. Agad namang napabaling si Max sa direksyon ni Demi. Agad itong hinawakan ng makalapit sa kanya dahil para itong lango sa alak. Mahawakan dili ay tila matutumba. She was trembling and that sent Max's senses into instant panic. Demi, anong nangyayari? What's wrong? Nagmamadaling tanong ng binata. Muling humikbi si Demi bago nag-angat ng tingin. Kumapit na ang dalaga sa damit na binata at doon umamot ng lakas. Si Kali! Si Kali! Ang sabi nila nasa loob ng kakahuyan si Kali. Please Max, hanapin mo si Kali. Kamuhian mo ko habang buhay. Hindi kita susumbatan. Pero nakikiusap ako ngayon, Max. Hanapin mo ang anak natin. Hanapin mo si Kali. Lalong nanginig si Demi nang makita ang pagrehistro ng gulat sa mga mata ni Max. She knew she lied about many things, but Max is her only hope now. Agad na binitiwan ni Max si Demi at nagmadaling kinausap ang hepe ng mga bumbero. Hindi naglaon, sumuong sa loob ng kakahuyan si Max. Sa parteng hindi pa tinutupok ng apoy. Muling napahagulhol si Demi, tuluyang napaluhod sa buhanginan. She knew after that ordeal, she will have a lot of things to explain. Truth she had keeping to herself dahil kapag isinawalat niya ang mga yon, muli siyang lulunuri ng mga alaala ng nakaraan. Mga alaalang paminsan-minsan ay inaalipin pa rin siya. Sinasaktan pa rin siya, kahit na pagdaanan na niya. She was determined to keep everything as long as she could. But fate had different ways of running a life, and so there she was, begging the heavens again for the safety of Kali. 15 minuto ang lumipas. Nagkaroon ng komosyon sa isang bahagi ng kakahuyan, sa parteng wala pang apoy. Hindi nagtagal, lumitaw ang figura ni Max doon. Bit-bit ang umiiyak na si Kali. Agad na nabuhayan ng loob si Demi. Tinakbo na ang anak. Kali! Mami! Anang paslit. Inabot ang ina na patuloy sa pagtakbo sa kinaroroonan nito. Nang tuluyang makalapit ang dalaga, agad na pinakarga ni Max sa kanya ang anak. And right there and then, peace washed over at Demi. Ligtas ang kanyang anak. Hindi nangyari ang mga kinatatakutan niya. Maya-maya pa, lumapit sa mag-ina ang isang medic. May sugat po sa pang-anak ninyo, ma'am. Medyo malalim. Kailangan po siyang madala sa ospital upang doon magamot. Tahimik na tumango si Demi. Bumaling kay Max. Thank you. Umigting ang panga ni Max. Piniling wag sumagot bago tuluyang naglakad palayo. Automatiko ang pagbigat ng dibdib ni Demi. Bahagyang nanginig ang pang-ibabang labis sa malamig na turing sa kanya ni Max. Subalit, hindi ba yun ang hiniling niya kanina? Natatanggapin niya ng buong puso ang muhi nito? Mahanap lang nito si Kali? Ginawa ni Max ang hiling niya. Ibinalik nito sa kanya ang anak. Subalit, bakit tila hindi matanggap ng kanyang puso ang pagbabago sa pakikitungo nito sa kanya? Does that mean, Ma'am, tayo na po. Muling pukaw ng paramedic kay Demi. Agad namang sumunod ang dalaga bago tuluyang sumakay ng ambulansya kasama ang anak.
Tahimik na pinagmamasdan ni Demi si Callie habang mahimbing itong natutulog sa hospital bed. It required a couple of stitches to close the gash wound her daughter had. Nang mahulog ito at si Beth sa isang malalim na hukay sa may kakahuyan. Ayon sa kwento ni Sevi, na nagtamo rin ang sugat sa iba't ibang parte ng katawan nito at nakakonfine din sa ospital, hinabol ni Callie ang alitap-tap na nakita nito sa may dalampasigan. Sinundan ni na Beth at Sevi ang bata, only to get lost in the woods on their way out, hanggang sa sumiklab na ang apoy at tuluyang matrap ang tatlo sa loob ng kakahuyan. Panay ang sorry ni Sevi kay Demi dahil sa mga nangyari. Si Beth na may sugat din ay walang hanggan ang pagpahingi ng paumanhin. Demi doesn't want to hurt it, but alam naman niyang hindi ginusto ni na Beth at Sevi ang mga nangyari. None of them wanted that to happen. Isa pa, siya dapat ang nag-aalaga sa kanyang anak. But she's too caught up with other things that needed also her attention. So, muling napabuntong hininga si Demi. Umupo sa gilid ng kama ng anak. Mahimbing na ang tulog nito dahil sa ibinigay na sedative ni Doc Axel. Ito ang naka-duty na surgeon sa ospital ng mga oras na yon at ito rin ang gumamot kay Callie. Kanina sa ER, panay ang iyak ng anak dahil na rin sa tinamo nitong sugat sa paa. Kaya naman pinatulog na lang nila ito to ease the pain and to help her calm down. Matapos matahi ang sugat ng anak, nagdesisyon ang dalaga na i-confine na lang ang anak upang masiguro na nasa maayos itong kalagayan. Marahang ginagap ni Demi ang malayang kamay ng anak at masuyo itong hinalikan. Relief and worry rose in her chest at the same time. Relief dahil maayos ang kanyang anak. Buhay itong naibalik ni Max sa kanya. And worry because she knew it will only be a matter of time bago sila muling magkaharap ni Max. At kapag nangyari, wala na siyang mapagpipilian kundi ang sabihin dito ang lahat. Maya-maya pa, nakarinig ng katok sa pinto ng hospital room si Demi. Hindi nagtagal, bumukas iyon at iniluwa ang bulto ni Max. He was carrying a familiar bag, her overnight bag. Agad na nagtama ang kanilang mga mata. Max's eyes were devoid of any emotions, but Demi can feel the silent anger he brought to the room. Nagpunta ako sa inyo. Ako nagbalita kay Lola tungkol sa mga nangyari. Anito, inilapag sa paanan ng kama ang dala nitong overnight bag. But don't worry, pinatingnan ko siya kay Tanya. Maayos si Lola Cora. Nagdala ko ng pamalit ninyong dalawa. You can change if you want. Sa labas lang ako. Hindi umimik si Demi. Pinagsalikop ang mga kamay. At bago pa man tuluyang makaalis si Max, agad siyang nagsalita. Can we talk? Let's talk, Max. We had a twins, Max. Umpisa ni Demi sa garalgal na tinig. Kasalukuyan silang nakaupo na dalawa sa sofa ng hospital suite ni Callie. The gap between them spoke of many things, especially the years that they had spent together apart. Marami nagbago sa kanilang dalawa. They both have led different lives for the past 4 years, and yet, their fate are still tangled together through the only one reason that still connects them, their daughter Kalia Jane. Nang sabihin ko sa iyo na naiwala ko ang anak natin, I was talking about Callie's twin, Max. Marahang nagpunas ng luha ang dalaga, humikbi. I miscarried just a few days after we arrived in Washington. I was so lonely. I was in a lot of pain. My mind was filled with so many questions. I just regained my memory. I was still reeling from the thought na si Vera na ulit ang pumalit sa pwesto ko sa buhay mo. My heart was full of hurt. And then one day, I bled and I lost our baby. Humagulhol na si Demi. Tuluyang nilukob ng hinagpis. Niyakap ng sarili. She could still vividly remember that day as if it was only yesterday. Naaalala pa ng dalaga ang lahat ng pangyayari ng araw na yon. She remembered how she curled up into a ball habang patungo sila sa ospital. She remembered the panic she felt when she was bleeding, fearing for the life of her child. She remembered even how that room in the ER felt too small when the doctor said she miscarried one of her babies. She wailed after that. Sinisi ni Demi ang kanyang sarili dahil sa mga nangyari. She would have taken care of herself better. She would have... Sinubukan kong sabihin sa iyo, Max. Ilang beses kong sinubukan. Ayaw kitang sukuan kasi iniisip ko ang kalagayan ko. Handa akong lumuhod sa harap mo nun, Max. Maging maayos lang tayo. Masabi ko lang sa iyo na magkakaanak na tayo. Pero hindi mo ko pinagbigyan. Tinalikuran mo na lang ako ng basta-basta.
Patuloy ni Demi. Kinagat ang kanyang pang-ibabang labi. Pinigilan ang sariling humikbi. And when I lost one of our babies, I dragged myself out of nightmares, but there's no relief in waking up. Life stopped making sense, but I had to be strong because I was pregnant with my only child left. Our only child left, Max. So if it's justice to you to yell at me, to condemn me for keeping Callie all these years, just go ahead. Hindi kita pipigilan. Umiwas na ng tingin si Demi. Muli, tahimik na lumuha. Si Max naman ay kumuyom ang mga kamay. Hindi makahagilap ng mga salita na maglalarawan sa lungkot na lumukob sa kanyang pagkatao dahil sa nalaman. Twins. They had twins. And then, umigting ang panga ng binata. Nagpigil ng mga luha. Ngayon, higit kailanman, naiintindihan na niya kung bakit sarado na ang puso ni Demi para sa kanya. He is a bastard who neglected his own family. Naniwala siya sa mga kasinungalingan. Nagpagamit siya sa mga taong akala niya mapagkakatiwalaan. Subalit, nakadikit lamang pala sa kanya upang makamit ang lihim na intensyon ng mga ito. Naturingan siyang CEO. But he was as stupid as fuck. And now, there he was. Facing the truth na naging isa siyang walang kwentang ama at asawa. Bumaling si Max kay Demi. Umiiyak pa rin ito. Her shoulders are still shaking. He wanted to console her, wrap her around his arms, and promise her that he will spend the rest of his life trying to undo his mistakes. But he withheld himself. He knew there's no amount of sorries nor penance that would make him undo his mistakes. What's done is done. At kung ano man ang mga naiwala niya, hindi na niya yun maibabalik pa. Sandali pang hinayaan ni Max na umiyak si Demi. At nang bahagya itong kumalma, nagsalita ang binata. Demi, I know what I did was unforgivable. At wala akong pwedeng sabihin ngayon na maaaring magpawala ng mga pasakit na ibinigay ko sa iyo. But, I'm sorry. I really am. I know now I'm a weak person. I abandoned you during the time you needed me most. At dadalhin ko yun sa aking konsensya habang buhay. And no, hindi kita magagawang sumbatan. Hayaan mong ako ang umako sa lahat. Ako ang may kasalanan sa lahat. Pero kung maaari, hayaan mo kong humiling. Alam kong may relasyon na kayo ni Christoph ngayon. Pinunan niya ang mga pagkukulang ko sa mga nakalipas na taon na wala ako sa tabi ninyo ni Callie. But please, huwag mong ipagkait sa akin ang karapatan ko sa anak ko. Pakiusap ng binata. Muling bumaling si Demi kay Max. She felt the pain in his voice more than she heard it. And for the first time in years, Demi realized na marahil hindi lang siya ang nasaktan sa kanilang dalawa ni Max. He grieved for her sa pag-aakalang wala na siya. At kahit na marami pa siyang hindi alam tungkol sa kung paano humantong sa ganoon ang buhay nila ni Max, she's sure now he has had his fair share of suffering too. Let me think about it, Max. I need more time. Ani Demi, tumayo na sa sofa. Balak puntahan ng anak sa hospital bed. Inagaw ka niya sa akin, Demi. Gaya na rin ng mga marami pang mga bagay na kinuha niya sa akin sa palihim na paraan. Please, wag mo namang hayaang agawin din ni Christoph ang pagkaama ko kay Callie. Ani Max, tumayo na rin. Agad na natigilan si Demi. Muling hinarap si Max. I said, I'd think about Max. Demi, please, let me think about it. Mabilis na putol ni Demi. Naglakad na patungo sa tabi ni Callie. Magulo ang isip niya at mabigat ang kanyang dibdib. That conversation she just had with Max was the one she had repeatedly played inside her head for the past 4 years. The secret she had promised herself to take to her grave is now out in the open. And now, she's walking into the future full of uncertainties. Gaya rin ng umalis siya sa Pilipinas, 4 na taon nang nakararaan. Kung paano siya napunta ulit sa posisyong iyon, hindi alam ng dalaga. Marahil, kasalanan niya o sadyang mapagbiro ang tadhana. Hindi naglaon, muling nagsalita si Max. Alam mo kung anong pinakamasakit na nangyari sa akin? Not when I lost everything. But when you made me believe that Callie's father is Christoph. That shattered me. Big time. Pag-amin ng binata, pumiyok na. Umigting ang panga ni Demi. Kumuyom ang mga kamay. I didn't make you believe, Max. You assumed. Anang dalaga. Tumalikod na bago nagmadaling kinuha ang overnight bag at dumiretso sa banyo.
Binuksan ng dalaga ang faucet at ang shower. Bago umupo sa bowl at doon muling umiyak ng umiyak. The coming days will surely be hard. Maybe harder than she could ever think of. Naalimpungatan si Demi kinabukasan nang marinig ng dalaga ang mahinang pagtawag ng anak. Agad na napabalikwas ng bangon ang dalaga sa sofa kung saan siya natulog at nagkukumahog na dinaluhan ng anak na nasa hospital bed. Mami? Tawag ni Callie sa ina. Panay ang hikbi. Masuyo namang hinaplos ni Demi ang pisngi ng anak at maingat na pinalis ang luha nito. Yes, sweetheart. Mommy's here. Lumabi si Callie. Muling humikbi. Ouchie! My feet is ouchie, Mommy! Sumbong ng anak. Tuluyan ng umiyak. Agad namang kinarga ni Demi si Callie. Bahagyang hinele. I know, sweetheart. And I'm so sorry your feet is ouchie. The doctor will come soon and we will tell him your feet is ouchie. Alon ng dalaga sa anak. Marahang hinagod ang likod nito. Hindi sumagot si Callie. Lalo lang lumakas ang pag-iyak. Hindi naglaon, bumukas ang pinto ng silid at iniluwa ang bulto ni Max. Sandali nitong pinaglipat ang tingin sa kanyang mag-ina. Bakas ang pagkataranta sa muka. Hindi umalis ng ospital ang binata buong magdamag. Subalit imbis na samahan si Demi sa loob ng silid ni Callie, he chose to stay outside the room. He doesn't want Demi to be uncomfortable with his presence. Kaya doon siya sa labas na natili. But when he heard Callie crying, he felt his gut tightened. And so he rushed inside and saw one of the most beautiful sights he had ever laid eyes on. Demi, the woman he loves, rocking and comforting their daughter. Anong nangyari? Tanong ni Max, bakas ng pag-aalala sa tinig. Kumikirot ata ang sugat niya, masakit daw. Ani Demi, panay ang heli sa anak na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. I will call Axel. Stay here. No! Mabilis na tutol ni Demi. I need help. Callie wants me and I cannot make her milk. Can you? Kumurap si Max. He had been a farm boy for the past 4 years, but he did not learn how to make a baby's milk. But he'll be damned if he won't try, for his daughter. Agad na tumango ang binata. Lumapit na sa mag-ina. May baby bag si Callie sa loob ng overnight bag ko. Nandun din yung milk bottle and milk dispenser niya. Ani Demi, patuloy sa pag-alo ng anak. Agad namang tumalima si Max. Binuksan ang bag ni Demi na nasa coffee table at hinalungkat doon ang baby bag ng anak. He took out the bottle and the tower thingy that seems filled with milk powder. Unsure if what he's doing is right. Pumihit si Max paharap kay Demi. This? Tumango si Demi. Yes. Sandaling pinagmasdan ni Max ang mga gamit na nasa kanyang kamay. Still unsure on what to do. Agad namang napansin ni Demi ang pag-aalangan ni Max. Kaya muling nagsalita ang dalaga. Just open the lid of the milk dispenser, Max, and put the milk on the bottle. That's it. No measuring or whatever. None of those? Alright. Sagot ng binata. Determinado ang tinig. Nagmamadaling ginawa ni Max ang utos ni Demi. He was making a mental note on his head that he needs to learn about that and other things too pag uwi niya sa farm. May anak na siya, kailangan alam niya yon, at ang mga iba pang bagay patungkol sa pagpapalaki ng bata. Here you go. Ani Max, inabot kay Demi ang milk bottle after shaking it. Thank you. Formal na sagot ni Demi bago kinausap ang anak. Do you want some milk, baby? After you have milk, I'm sure the doctor will come and stop the ouchie. Nag-angat ng tingin sa ina si Callie. Bahagyang tumango, subalit panay pa rin ang hikbi. Maingat na ibinalik ni Demi ang anak sa kama at ibinigay ang milk bottle nito. Demi sang a lullaby to her daughter, one that they usually sing together before Callie goes to sleep. The song instantly soothed Callie. Tahimik nitong inubos ang gatas ito. Ilang sandali pa, bumaling ang bata kay Max. Uncle Max! Anito. Uncle, that instantly threw Max off the edge. Naroon siya sa harap ng anak, subalit hindi ama ang pagkakakilala nito sa kanya. And there is no greater pain than that. He wanted to call Callie his own, wrap her in his arms, and promise her that from that moment on, no harm will ever come to her ever again. But he cannot do that yet, can he? Gayunpaman, pilit na ngumiti si Max.
Hi Kali, good morning. Gumanti ng ngiti ang bata. Mugto pa rin ang mga mata nito at namumula ang ilong sa pag-iiyak. Subalit mas maaliwalas ang mukha nito kaysa kanina. You have mangoes, Uncle Max? Inosenteng tanong ng bata. Sabay na napangiti sina Demi at Max. Of course, I have at home. Do you want to eat some today? Yes! Sagot ni Kali, tumango-tango. Alright, I'll ask someone to bring some here. I'll just make a call, okay? Ani Max bago lumabas ng silid ng anak. Agad na tinawagan ng binata si Milagring at inutusang magdala ng mangga sa ospital. Nagtanong ang matanda kung para kanino. Subalit hindi sinagot ng binata ng direkta ang tanong ng matandang katulong. Mamaya pag uwi niya, siya mismo ang magsasabi ng katotohanan kay Milagring. He can almost imagine the shocked look on the face of the old woman when she learned the truth. Pabalik na sana si Max sa loob ng silid nang muling tumunog ang cellphone ng binata. It was Ella. Nag-aalangan man, sinagot na rin niya ang tawag. Yes, Ella? Sabi ng binata. Sir, mabuti at sumagot kayo. Kagabi pa po ako tumatawag sa inyo. Nagmamadaling sabi ni Ella sa kabilang linya. Napabuga ng hininga si Max. He was aware that he called multiple times last night. Hindi lang niya talagang nagawang sagutin dahil sa nangyari kay Kali at sa kakahuyan na rin. Mabuti na lang at mabilis ang pagresponde ng mga otoridad. Naapula agad ang apoy bago pa man tuluyang kumalat ang sunog sa buong hasyenda. Sorry Ella, I was a little bit busy last night. May sasabihin ka ba? Pinapatanong po ni Mrs. Ferrer kung may resulta na raw po ba tungkol sa subsidium fund. Pipirma na raw po ba si Doña Cora? Napabuga ng marahang hininga ang binata. I think that has to wait for a few days more, Ella. Demi is a little preoccupied right now. Pero kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, tatanungin ko siya tungkol dyan. For now, let's leave Demi be. Pakisabi kay Mrs. Ferrer at sa iba pang board members. I really have to go, Ella. Talk to you some other time. Ani Max bago pinutol ang tawag. Sandaling tinitigan na binata ang cellphone nito. It seems there's a lot of things that are happening lately. One after the other. And he couldn't have break even if he wanted to. Max gently shook his head, trying to keep any unwanted thoughts away. Nang muling buksan ni Max ang pinto ng silid ng anak, agad na bumaling sa kanya ang kanyang mag-ina. Damis quickly averted her gaze from him. Si Kali, may bakas ng pagtataka ang muka. Ilang sandali pa? Uncle Max, are you really my daddy? Anito. Ano ang mangyayari ngayong alam na ni Kali na si Max ang kanyang ama? Ano ang malalaman ni Demi kay Tanya na labis niyang ikakagulat? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.